Masaya ang buhay sa probinsya. Malayo sa ingay ng syudad. Isang lugar kung saan pwede kang magsimula ng panibago. Isang lugar na ikaw ang masusunod. Isang lugar na pwede mong tuklasin. Isang lugar kung saan pwede kang maging malikhain. We are going to share our home, the beauty of our land, our amazing culture, the chances we took, our life in the province, only here at Prom D. Na-mention mo yung na-mention mo yung parang hindi ka napagbigyan sa pag-buy. Sa problema ka na ba? Nung nagsisimula ka pa lang sa pag-i-invest mo? Sa pag-ipagbili ng mga materyales, ganyan. Ano yung journey mo nung nag-ano ka pa lang? Yun pala, sa mga pagbili ng materyales. Ngayon kasi, ang bili tayo ng bili ng mga materyales kung saan sa mga sikat na breeders, no? So, ang naging realization ko, na pag ikaw bumili ka ng materyales, mas ingatan mo. Kasi ako, diretsahan, bumili ako kay Lancy. Magkano manok kay Lancy? Bumili ako kay Red. Magkano manok kay Red? Pag pumupunta sila dito sa manukan, yung manok, kakasakit. Bakit kaya? Hindi sa sakitin yung manok nila. May something kasi sa manok, na pag lumipat ng location, mas kailangan mong tutukan. Kay Lancy, bumukol yun dito. Parang hindi ko alam kung anong sakit na yun. Pero naitanong ko kasi kay Doc Alex, nagamot naman. Tsaka yung dati nating farm buddies, nagamot niya. Mahal yun. So, yung kay Red, ganun din. Nagkameron din ng konti lang naman. Konting-konting sakit. Kumbaga, na-stress lang sila eh. So, ibig sabihin, yung pagbili mo ng manok, paglipat niya na ibang location, sobrang stressful sa kanila. Kaya yung mga followers natin na bumabahagi dito kay SP, pagka meron na akong mahabang message eh. Okay. Oo na, dapat ganitong gawin mo, step by step. Pero, meron talagang mga kliyente na hindi talaga nakaka-recover yung mga manok. Kasi nga, from Luzon, ibabiyahe from Visayas, Mindanao. Nagkakameron ng problema. So, pagka hindi nila nasolusyonan, boss, ganito ang ganito, nakakaawa naman sila. Sabi ko, marunong kang gumamot yan, boss, hindi nga eh. So, ganitong gawin natin. Kukunin ko pa yan at papalitan ko sa'yo na yan. Boss, kaya ko ito gamutin. Biglang kaya niyang gamutin nung papalitan eh. At least, tayo sa kliyente is hindi naman natin sila pinababayaan. Wag lang, naka-isang buwan na sa kanila yung manok. Sa akin pa nila isisisi. Okay. Diba? Medyo na yun. Oo. Kumbaga may ano nga yung tawag dun sa cellphone pagka bumili ka may warranty. May warranty, Na dito naman kasi hindi naman namin yan pinababayaan. Alam naman yan ng mga followers natin mula CCO hanggang second month, third month. Binablog ko yan eh. Kino-content ko sa ranging yan eh. Kita nila talagang healthy yung mga nire-release natin eh. Actually sa business, isa yan sa pinakamagandang isa yan sa pinakamagandang concept ng is yung after sales, yung after mabili nung after mabili na nung kliyente, na yung meron para sa kanila, 'di ba? Ngayon nga kasi nga hindi natin maalis na, for example, kami from Western Batangas, iba yung klima dito sa Tanawan, 'di ba? Iba. Lalo na sa amin sa Calatangan, sobrang init. So maganda na rin yung magbibigay ka ng advice kung paano sila on the early stage, di ba? Kasi, hindi lang dun sa klima eh, dun sa dadatingan eh. Kaya, hindi porket malinis yung farm ko, okay lang na isama mo sa mga manok mo. Hindi muna yun. Kailangan, naka-ano muna. Medyo quarantine muna. Oo, naka-quarantine muna yan. Kasi pag na-stress yan, dyan lalabas ang sakit niyan. Kung anong sakit na nakapaloob sa kanya. Quarantine mo sa kanya. Kung may sakit talaga siya, lalabas yan. Pero pag wala na siya nararamdaman, after 5 days, pwede mo na siya liguan, tapos isama mo na sa mga manok mo, yun. Okay. Doon mo malalaman kung may sakit yung nakuha mo na manok. Pag kinwarantin mo siya, at nagkasakit siya doon sa kulungan. Pero pag sinama mo agad doon, hindi mo na madidetermine kung saan galing. Sa manukan mo ba? Kasi meron kasing manok na-immune na siya sa sakit sa manukan mo eh. Kaya okay lang, kaya niya yun eh. Pagdating ng ibang manok, puto, ano meron dito? Ba't kakaiba to? Diba? Walang panlasa yan. Sobrang lakas ng pang-amoy niyan ng manok.
Yun, kaya sobrang yan, sobrang maano sila pag masyado maipot, mabilis silang magkasakit. Kaya dapat malinis din yung area, disinfect. Ayun. Pero guys, grabe ang daming na-i-share sa atin ni SP. Pero ano yan, nag-aral ka ba dyan or talagang self-study lang yung ano mo? Oo, kumbaga kami lang ni Alvin, tulungan kami. Oo, tulungan kung ano yung, Kap, ano nangyari nung isang taon? Kasi Kap kami, kapatid kapatid ko na halos touring ako dyan Kap, nung isang taon nangyari kasi sa atin to paano natin masosolusyonan? Ganun kasi ko. Para kasing, yun pa rin, balik ulit tayo sa Elgama Penumbra. Bakit may nagkamali? Bakit nagkamali ka? Nare-rehearse natin. Nasa rehearsal, tama tayo. But sa performance din, nagkakamali tayo. Ibig sabihin, dito sa pagmamanok, anong meron nung isang taon nang wala ngayon? Bakit ngayon, hindi natin ma-develop yung pagkakamali noon? So, kumbaga, step by step track ng process. Araw-araw rehearsal tayo sa buhay. Okay. Yeah. Ang laking bagay nga pala talaga na nagawa ng Elgama sa'yo, Malaking bagay. Plus, yung manager pa namin, siya yung taga ano sa akin taga paliwanag kung ano yung mga kung ano yung mga nangyayari sa buhay-buhay. Kasi si Inay Dong, dami niyang wisdom sa akin Kaya, isa rin to sa ano namin sa naitackle na namin on our past episodes kung gaano kahalaga yung meron ng mentor. Do you have a mentor in your life? Oo naman, oo. Si Inay Dong, halos siya na yung mentor ko, yung manager ng Elgama Penumbra. Na pag may mga naguguluhan ako sa decision making, sa kung bakit nangyayari itong mga bagay na to, siya yung nag-explain sa akin kung bakit ganito, kung bakit ganyan. Yan. Siya mag-i-explain sa akin yun. Pero yung mentor sa pagmamanok, sa pagkakuan, yung mga kaibigan natin na mga veterans na. Like dati, si Sir Baby Canilas. Si Sir Baby Canilas, siya yung nag-guide sa amin sa vaccination. Di ba? Tapos sa mga ganitong sakit ng manok, yung ibang mga tropa, kumbaga, i-collect mo lang. Minsan kasi, hindi pala minsan, kadalasan sa industriya natin, lahat magagaling. Kaya hindi natututo. Hindi naman nila ginagawa, pero sinasabi nila. Oo, di ba? Tapos sa social media, ang dami namang magagaling din. Di ba? Kaya ang sinishare na lang natin dito sa social media kay SP, more on, hindi na dito sa pag-aalaga ng manok. Given na yun, marami nagtuturo niyan Kailangan yung moral, motivations. Kasi once na motivate ka, undefeated ka kumbaga unstoppable ka Oo. Merong iba na nag-i-start pero nawawalan sila ng motivation. Tutuloy ko pa ba to? Ganun yung, dumating ba yung time na gano'n sa'yo? Oo naman. Kasi every time na uulan ng malakas, babahiin yung manukan namin. Ako tumatawa-tawa lang ako sa vlog ko dati, pero nagtatanong din ako sa sarili ko noon, kaya ko ba? Kaya pa ba? Tuloy pa ba? Pero sabi ko hindi parang lahat naman siguro dumadaan sa ganito. Magkakaiba lang talaga yung senaryo, pero baka aangat din. Yun nga, by the time na from negative na nangyayari sa buhay, pag lagi nating hinuhugot into positive Masasanay ka lang ng ganun. Pag nasanay ka ng ganun, parang yung problema, parang hindi na-enjoy mo na lang. It's all about the mindset di ba? Pero nandyan lang naman siya. Nandyan lang naman yung problema. Let's say ngayon, pare, sobrang smooth. Daming bumibiling kliyente, di ba? So ang challenge ngayon kung paano tayo mas makakapagbigay ng magandang manok. Kasi once na magpadala ako ng hindi maayos na manok, isang post lang. Okay, SP pinadala na ako ng ganito di ba? Tapos merong pumupunta dito hindi marurunong talaga magmanok as in nagsisimula pa lang. So kaya nating i-take advantage, nagsisimula pa lang, patay sa akin to, bibigyan ko to ng hindi maayos. Ang dadatingan nila doon magagaling. Lahat tayong magmamanok kasi, may kaibigan tayong marunong magmanok. Di ba? So yung pupunta dito na kliyente, kaya ko dayain yan. Pero ang hindi ko madadaya, yung dadatingan. Kaya ang pinaka-purpose ni SP, mainggit mismo yung marunong. Putang ganda ng manok na binigay sa'yo ni SP. yun yung purpose ko. At saka, isa pa, ang pinaka-main purpose na pag bumili siya sa iba pa rin yung kay SP. Iba pa rin yung health. Hindi na yung galing Yung galing kasi, given yan. Yung health na, yung wellness, yung quality ng quality. Hindi ko kasi sinasabing maganda yung sa akin. Pero syempre, kada pumupunta kasi ako manukan, pre, ang pinaka ginagawa ko, humihipo ako ng manok. Sa ganda ng manok na to. Gusto ko ma-achieve yung ganun kaganda rin manok. Yan yung quality control, di ba? Yes, na sinasabi. Kaya masyado tayong nag-i-innovate. Kasi nakikita natin yung kagandahan ng ibang manukan, dinadala natin dito.
Saka napansin ko nga dahil siyempre binablog mo nga yung mga manok mo. Unlike kasi dati nabiktima na ako eh. Hindi naman ako marunong, si daddy naman yung marunong. May sinama rin lang ako. Not to mention the farm na ha. Small lang naman siya, backyard level. Pero yung alam mo yung sinasabi nila dinadala yung sa kapitbahay. Nadali ako noon. So yung unang kuha namin, ang ganda. Winning line talaga. Nung madami na ako kinuha ngayon, okay. Yun, hinaluan na pala. Sabi mo nga, on your part, gusto mong parang pagdating na dun sa buyer, masasabi talaga na quality yung galing kay SP. Yan yung nagustuhan ko sa'yo. Yan yung maganda na part na napagbablog mo. Tapos, tayo sa pagbablog. Paano nag-start yung yung vlogging journey mo? Especially, 'di ba, nabanggit mo na parang 700 square meter lang yung ng farm mo noon. Paano yung mga struggles mo habang nagko-content create ka? Especially ngayon, content creation month yata, 'di ba? Nasaan na yung crew? Content creation month, 'di ba? So, paano ka nag-start doon? So, kasi yun, kami dalawa magkapatid. Magkapatid talaga kami. Ang channel namin, Kautol. Kautol talaga yun. Pero sa YouTube kasi, sobrang hirap niya talaga kumuha ng niche. Nasaan ang niche mo? Nasaan ang, yung kumbaga, yung pinaka-content mo. Okay naman, marunong siya mag-edit kasi editor ng Elgamo Penumbra yung kapatid ko. Tapos kami naman, may idea din, madami ding idea. Kaso sa sobrang pinupukusan namin yung content, pag-release, hindi masyadong tinatanggap ng tao. Sabi ko, ano kaya? Nasa mundo na ako ng pagmamanok. Sabi ko, lipat tayo sa niche ng pagmamanok. Ako si Sabong Pilipinas. Nakakita kami ng Sabong Pilipinas. Sabong Pinas na lang. Nag-start na kami nun. Vlog ako, araw-araw, talagang content. Hindi ka ba nagka-issue sa name? Ngayon, may issue na. May issue na sa name. Ngayon, may issue na sa name na pagka binabanggit ko yung Sabong. Kaya SP na lang ako. I am SP na lang. Pagka sinasabi ko, I am SP, hindi na si Sabong Pinas, hindi na ganun. Yun. So, balik tayo dun sa yung challenge sa pagbablog, nauubos kasi 700 square meter lang yung farm natin noon. Naubos, tapos binabaha. Siyempre, ginagawa ko na lang comedy. By the time na nagre-reach out na ako sa ibang farm. Yan. Okay. Kaya salamat din doon sa mga tumanggap kay SP noon. Sila Dave Blau. Kasi way back 2018, nagbablog ako. Farm hopping yung noon eh. Farm hopping. So, marami akong breeders na kinontak. Pero yan, magpapasalamat muna ako kay Sir Dave Blau at kay Sir Ed Lumbres. Yan, hindi sila nagdalawang isip. Kasi hindi pa naman hindi pa open talaga yung vlogging. Wala pa nun Sa mundo ng pagmamanok Kaya hindi pa maraming nag-reject parang sa akin. Parang si Kong pangalan yung kilala nun di ba? Si Kong TV. Si Kong TV pa lang kilala nun that time. So, hindi pa na-open sa mga may-ari ng farm. Kaya unawa ko sila na na-reject nila ako. Pero tuloy pa rin ako kasi syempre nauubusan ako ng content eh. By the time na nagsabi ko, kailangan ko ng medyo stretch yung farm. Lumaki na ng lumaki. Kaya nagkameron na ngayon ng marami na yung gusto magpapunta sa akin sa farm. Nagkataon na marami na ako mapupuntahan sa farm ko kaya dito na lang ako magba-vlog. Yeah. So hindi ko naman sila nire-reject dahil ayoko. Ang ko na lang is marami na yung kailangan yung oras ko paggawan kasi yung stretch nitong manukan kung paano i-manage mahirap. Tao, inventory ng feeds ng manok, di ba? So yung kliyente pumapasok. So nawawala ng time si SP para pumunta sa iba't ibang farm. Saka 'di ba sa atin nga sa pagko-content create may may Gantt chart yung may lalabas ka ng schedule na to. Isisingin mo pa yung pagpunta dito sa farm na to. Not unless may kukunin ka, yes, 'di ba? Oo. Kaya yun yung time na abang galing no. Dati ako yung humahabol na para mo tapos ngayon sila naman yung gustong ipabisita ako kahit papaano. Kaya salamat dahil nare-recognize niyo ako pero hindi po masama yung loob ko na na-reject niyo po ako nung dati dahil hindi pa naman sila talaga kumbaga open sa ganitong interview kasi hindi naman lahat kaya nito yung sumalisalita sa camera, di ba? Hindi lahat. Kaya yung mga idols natin nauunawaan natin yan na hindi talaga sila nagpapa-interview dahil hindi sila sanay humarap sa camera. Saka ang laking bagay ng social media tulad ngayon, every farm may mga page creation na. Mas mapapabilis na yung paglapit ng kliyente sa iyo di ba? Yes, Kaya ang laking bagay nung pag-vlog mo eh. Tsaka doon lang naman din tayo nakikilala, hindi pa naman tayo sumabay doon sa
sa mga dating marketing strategy na kailangan mo muna lumaban bago tayo kung ako naman hindi naman ako namimilit kung ayaw mong bumili sa akin dahil hindi ako lumalaban, it's okay, 'di ba? Pero kung nakikita mo naman yung potential ng manok ko at gusto mong mag-avail sa akin, magkwentuhan tayo, 'di ba? Tapos ang ending kasi nitong inaalagaan natin pare, labanan eh. Oo. 'Di ba? So, yung labanan na yan, nandiyan lang naman yan. So, yung 'pag may labis kang pera, ilagay mo muna sa kaliwa, yun yung paglaban mo, yun sa kanan, sa pamilya mo muna. Pamilya, oo. 'Di ba? Pamilya sa farm, sa pag-angat ng business mo. Yes. Kaya kailangan bago mo pasukin yung industriya ng laban, kailangan meron ka ng bulsa sa pera sa kaliwa. Yeah, kasi medyo controversial to di ba? Oo, sabi nga nung iba, bago ako po magpa-schedule sa'yo, sabi nila, ba't kay SP ka kukuha? Yan. Hindi pa nasusubukan. So, ano masasabi mo dun sa part na yun? Ano naman kumbaga, hindi naman i-treat kita as kliyente ko. Para hindi ka naman bobo nakita mo yung mga galaw kanina Oo, di ba? So, ganda. isipin mo lang, may gamit yon. Kumbaga, isipin mo lang, may karayom yon. Babaon hindi. Babaon, di ba? So, simple lang yun. Kumbaga, pagalingan yung maghanda, magkondisyon. Kung paano mo ba ilalabas yung galaw ng manok sa farm, doon sa sabungan, di ba? Oo. Hindi, lahat tayo nagbe-breed na ng winning line. Ba't kayo be-breed ng hindi winning line yan? Siyempre, sinusubukan ko rin yan. Sinusubukan ko rin yan. Hindi pa lang talaga tayo dumadating sa time ng laban. Yung mga nagpapapanalo na yan, marami silang laban. Kaya marami silang champion. Di ba? Oo, nasusubukan nila yun. Hindi naman masasabing lahat yata ng laban nila panalo, di ba? Kaya nga sabi, may nananalo, may natatalo Di ba? Lahat yan, may downside, may upside yan. Yung manok, sobrang sobrang tawag dito, hiwaga niyan. May pagkakataong, ba't puro talo ngayon? Ba't puro panalo ngayon? Di ba? So, ikaw na lang bahalang kumapa, pati yung handler mo, saang part nagalaw? Saang point gumagalaw? Oo. Yun yung nare-realize ko habang pumasok na ako sa mundo nitong labanan, saang part kaya gumagalaw talaga yung manok? Kailan at anong oras? Yeah. Bet meron silang talo lahat ng talisay, talo lahat yung bulik. May oras na ganun Tapos biglang mamaya, may nanalo na, may tumabla na. Mamaya, magpapapanalo na yung mga bulik. Diba? So, ganun talaga yung sobrang hiwaga nitong industriya ng sabong. Kaya hindi natin masasabi talaga kung sino yung pinakamagaling. Galing, Kaya hindi ko alam kung saang part na nila ako i-judge. Kasi tayo naman, kanya-kanya naman tayong design ng breeding Yeah. Diba? Kaya ako pumunta kay Red kasi talagang nagpapanalo si Red. Kaya ako pumunta dito kay AEJ, nagpapanalo si AEJ. Diba? Kaya naman ako bumili din kay Banahaw, kita ko naman yung potential. Yung manok ni Banahaw. Hahaluin ko na lang, i-research ko na lang kung paano ko mas madedevelop. Diba? Kanya-kanya tayo Let's say sa'yo, may puti ka. Yeah, yung mga whites ko. Oo, favorite mo na yung mga whites mo na yan. So, ibig sabihin, lahat tayo may kapasidad magbenta. Alam mo, pamigay natin yan. Oo naman. Diba? Saka ngayon niya sinasabi na although hindi naglalaban, I remember I watched an interview about this breeder, pangalan si ARL, si Sir Art, na sinabi niya na kung magbe-breed ka at ilalaban mo, maniwala ka sa kanya na lamang ang talo. Kasi yung patuka mo, hindi naman ibig sabihin sure win na lahat ng linyada mo Pero kung magbe-breed ka for farming purposes, panalo ka, amigo. Di ba? Yan yung nakita ko sa'yo. Pero well naman ngayon, lumalaban ka na ngayon. Ganda nga ng mga records mo pero tayo naman, lumalaban na, hindi dahil para ma-justify sa validity ng ibang tao. Lumalaban tayo kasi yan yung dulo panibagong journey ni SP At sino ba namang may ayaw lumaban? Yeah, Sino ba namang may ayaw na mula sisiw hanggang sa paglaki makita mo sa gradas yung manok mo? Gusto natin lahat yan. Kaya lang ang sinasabi ko, kung may bulsa ka, pwede. Kung wala, wag mo ipilit. Di ba? Nandyan lang naman i-develop mo, gawan mo ng paraan na mag-expand ka, stretch mo yung kapasidad mo. Tapos pag may labis ka na pera, yun yung panlaban mo. Pagka yung labis mo na pera at pag naubos na yun, at least masaya ka. Huwag mo nang kunin yung para sa pamilya mo. Yeah. Di ba? Bet responsibly nga, di ba? Kung ano yung panglaro lang, di ba? Galing. Kaya dapat talaga dyan nakaplano kasi pag sinagasa mo yung laban, may haba ng talo dyan. May mga kilalang breeder ngayon pare na haba ng panalo nila. Haba din ng talo.
Paano pag nauna yung haba ng talo? Hindi mo naman intay yung haba ng panalo. Di ka? Pag nauna talaga yung yabang, saka yung kagustuhan mong sumikat, yan, diyan ka madadali, di ba? Dapat one at a time. Oo. One at a time. Unti-unti lang. Pag malakas ang base, saka tayo paharada, di ba? Yan. So, napansin ko, sabi mo nga SP, more on nag-ano ka na sa vlogging, yung mga nag-walk-in dito, or focus ka na sa farm. Wala ka nang pinasok na ibang business? Ayan, maganda yan. Madami. Kasi syempre tayo, nag-explore tayo, syempre, ito pa rin kahirapan. Sa sobrang likot ng social media, marami sasabi dyan, more baskets of income, kailangan mo maraming negosyo. Nasubukan namin yan, nagsubo kami ng gas station. Na-scam pa nga kami. Malaking pera na wala. Oo. Diba? Parang alam kong gas station yan. Oo, gas station na yan. Tapos, catering services. Tapos, ano pa nga ba? Madami. Halublakan. Yung timplahan, oo. Timplahan, gawaan ng halublakan. Lahat yun. Ang realization, pag hindi mo pag hindi mo talaga kayang patakbuhin ng nandyan ka, huwag mo na pasukin. Pag hindi mo talaga feel no? Oo. Pag ipipilit mo lang, mahirap. Kaya dito, nag-focus na lang muna ako sa pagmamahal. Meron kasing iba talaga na kagustuhan nila. For example, yan, mga viewers natin from Manila. Gusto talaga nilang sumubok na mag-farm. Kasi para sa kanila, yun na yung gusto nilang retirement. O bibili sila ng lupa na God knows gaano kamahal na ngayon ang lupa. Mag-i-invest sila sa livestock na wala silang kaalam-alam. O tas at the end of the day, malulugi lang sila. Sayang yung sayang yung retirement, 'di ba? Yes. Pagka ito lang parang feeling ko tamang advice pagka retirement, yung maliit lang na sakto lang. Kasi pagka retirement, diyan mo itinodo, hindi ka diyan marirelax eh. Problema yung kukunin mo pero pagka ikaw meron ka ang mga mindset kasi nung nasa OFW nating mga kababayan diyan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ay iipon ako, pag nakaipon ako magmamanukan na lang ako pagtapos. Napakahirap po nito. Kung kayo po ay gagawin niyo po na magre-retire kayo para sa pagmamanok, yung libangan niyo na lang. Hindi ko sinasabing huwag kayo magnegosyo. Kung gusto niyo pong gawing negosyo tong pagmamanok habang nandyan pa lang kayo, simulan niyo na po magnegosyo. Dahil pagka yung retirement, ubos po yan. Ubos talaga yan. Pero ang pinakamagandang para sa akin mag-franchise ka na lang nung ibang negosyo. Kasi ang franchise may sistema na eh. Yung strong business na may franchise, yung may sistema na lang. Saka hindi ka naman nila papayagan mag-franchise kung kung alam nila malulugi yung brand nila. Kaya yun, kung pagmamanukan, ngayon pala magmanukan na po kayo. Tapos maliit pa lang. Tapos pag uwi nyo dito sa Pilipinas, tsaka nyo palakihin. Yung mga tito ko sa New York, si SP na nagsabi ha. Yan. Opo, kasi nga po kaming nandito. Kaming araw-araw na nandito sa Manukan, may problema. Pag sinabi nung tauhan namin ako na experience ko, napalitan mo na yung painuman ng ranging. Opo, napalitan ko na. Ang ganda ng sabi. Opo, napalitan ko na. Bibisitahan mo yun. Hindi pala pinalitan. Aray ko. Diba? So, ibig sabihin, kailangan mo para talagang tingnan. Yeah. Hindi kung paano yung komportable niya sinabi, opo, napalitan ko na. Parang sobrang komportable niya napalitan. Ako, hindi ako naniniwala. Kailangan ko pa rin tingnan. What more yung mga kaibigan natin na nasa ibang bansa. Na yung aasa lang dun sa sobrang tiwala handler. Na, itong binili natin kay ganito. Let's say, sa ibang manukan, bumili ng ganito, sakitin. Hindi alam nung OFW, yung tauhan pala niya. Hindi maalaga. As sisihin mo yung breeder, kawawa naman yung breeder. Yeah. Diba? So, dapat po, pagka konti lang, pagka bumili ka lang ng konting manok, yun lang ang tutukan mo. Huwag mo muna masyadong padamihin. Problema ang dadalhin sa atin. Diba? Kaya kung kailan mo kayang tutukan, dun mo palakihin. Yan. So pero start na, di ba? Start small. Start small. Parang nga sabi mo kanina. Kaya, so dako naman tayo dun sa part na, ano yung pinakamalaking naging problem mo dito sa farm? Programa ng vaccination. Sakit. Talaga. Nagkameron talaga kami dito ng time na, hindi pa naman dito eh. Nung dun sa kabila ko pang area. Talagang as in, lahat talaga may sakit. Na hindi ko alam, ang pagbabaksin pala is, akala mo, tama, yung vaccine na binigay mo, tamang timing. Minsan kasi, sinasabi nila programa yung vaccine eh. Di ba? May programa naman talaga yan. Kailangan mo pang tingnan dun sa sisiw. Kung karapat dapat na ba siyang bigyan ng bakuna. May nararamdaman na pala na bakunahan man namin.
Diba? Kasi parang naging custom na sa atin para makatipid nga. Kumbaga self-medication, self-vaccination, walang konsulta. Oo. Anong masasuggest mo sa mga gano'n? Hindi kasi dati pa yon. Oo. Ngayon kasi madami na nagtuturo. Kaya nga sabi ko kung ikaw may cellphone tapos may sisiw ka hindi mo na palaki, kasalanan mo na yon. Kasi sobrang dami nagtuturo. Sobrang dami nagtuturo. Dati kaya ako naranasan yon. May hulugan ako pare, may hulugan system ako noon. Lahat ng early bird namin wash out. So nakiusap ako, boss, baka pwedeng sa national ko na lang i-release. Oo. Yung mga kasi talaga nasira ayokong ibigay sa inyo to eh. Kumbaga ito, i-ano ko na lang, ilabang ko na lang, ibenta ko na lang, o yung iba talagang mga hindi na mo pwede, ikakal na lang. Kasi tayo, aminin naman natin sa hindi, nagbubuhay talaga tayo ng galing sa sakit eh. Pagka hindi talaga, kasi mahal natin yung manok eh. Diba? Pero ngayon na lang. namang ikal na, ngayon na lang talaga, ngayon na lang talaga, sobrang meticuloso na natin. Pag sa ranging, pumupunta ako ngayon sa ranging, hindi para maglibang magkakape ako pag nakakita ko ng hindi kasukat, patay na yan. Masama ang nararamdaman, patay na yan. Kasi iba na yung industriya ni SP ngayon. Ayoko na mag-release ng galing sa sakit. Ayoko na maglaban ng galing sa sakit. Yun yung kasi baka yan pa ikasira mo. Yun yung pamantayan. Kasi pagka pinagaling mo pa yan, window pa rin siya ng sakit. Oo. Diba? Halimbawa, nasa ranging, papagalingin mo. Tapos pag binalik mo ulit sa ranging, window naman siya ng sakit kasi galing na siya sa sakit eh. Diba? Yun yung pamantayan ko, hindi ko alam kung tama. Pero base kay, shout out kay Attorney Ryan Abrenica. Siya yung nag-ano sa akin ng Cochiliomycin. Sa amin talagang sinabi niya, pag nagkasakit siya, katay. Kasi hindi na kumalat pa. Yes, hindi na kumalat, hindi na mapabigay, hindi na mapabenta. Ayan. Galing. Kaya ang daming pinagdaanan, daming realization. Okay. So, SP, dito na tayo sa last part ng program natin. Ano naman yung mga words of wisdom na may mo sa atin sa mga viewers natin from El Gama, then from SP? Ayun. Nahirapan ako Hindi, ayun lang, no? Sa El Gama Penumbra, hanggang sa Sabong Pinas, sa El Gama Penumbra kasi, dumaan kami sa pagkakataong natalo kami. Hindi porkit natalo ka, is talo ka na. Pine-prepare ka niyan sa mas malaking manalo. Isipin mo sa Pilipinas Got Talent natalo kami. Malaki pala yung stage na papanalunan namin. Ibig sabihin, tuloy ka lang. Galingan mo lang ng galingan. Hindi ibig sabihin na natatalo ka sa hackfight, hindi mo may pa-champion yung 2 hits. Wala ka ng lakas na loob mag 5 stag. Malay mo naman. Hindi ka na nanalo ng 2 hits, pero pang 5 stag ka pala. Diba? Sumubok ka muna. Sumubok. Hindi ko sinasabing parehas ang labanan ng sayaw at manok. Ang bottom line, wag kang tumigil. Kung ano yung ikasasaya ng puso mo, basta may nasa right track ka, basta may direction ka. Lalo na ngayon, pag may pamilya ka, pag may asawa ka, para suportahan ka ng asawa mo, pakita mo yung direction mo. Kasi pag walang direksyon, sabong ka lang ng sabong, pati yung para sa anak mo, para sa project ng anak mo, para sa enrollment ng anak mo, nadadamay ng sabong eh. Paano ka susuportahan ng asawa mo? Pero kung ang asawa mo, nakikita niya yung tamang direksyon mo, teka lang, yan ang number 1 na supporter mo. Kasi pagka na problema ka, pagka magkaaway kayo ng asawa mo, gulo na lahat. Gulo na lahat ng plano mo eh. Masisira na talaga eh. So, pag yun pa lang, sa loob, bago ka pa lang umalis ng bahay, dapat kalmado ka na. Okay. Dapat kalmado ka na. Pero once na maging kalmado ka, dire-diretso yan. Right track talaga yan. Parang may naano na rin ako na ganyan eh. Na parang may kasamahan ako na magsasabong galit yung asawa. Hanggang sabungan, inabot kami ng malas noon. Yes. Tapos pag uwi niya, mag-aaway sila ikaw kasi, ano mo eh. Magsasabong pa lang ako, galit ka na eh. Kaya pag uwi, talo tuloy kami. Diba? Nasisi pa tuloy. Nasisi pa tuloy. Kaya yung pinaka bottom line pa rin, nasa bahay nagmumula. Kung ano yung presence mo sa bahay, kung ano yung nararamdaman mo sa bahay, siyang magre-reflect paglabas mo eh. Pag good vibes ka sa bahay, paglabas mo, meron mo ng problema dyan, at least pag uwi mo, may sandalan ka. Alright. So, ayun guys. Ayan yung words of wisdom from SP mismo. So, SP, may mga nais ka bang i-shoutout, mga sponsor natin? Nagpapasalamat ako dahil sa mga nagtitiwala sa atin. LDI, alagang LDI, yan. Kuya Jambatan, yes sir. Laking LDI. Ayan, at syempre sa Salto Feeds.
Yeah. Ayan. At Renaissance, yung mga gamit natin sa mundo ng bakbakan. Nandiyan ang Renaissance. At syempre, magkakasama yan eh. Buti nga, awa ng Diyos, nakuha nila akong endorser. Hindi ko din sukat akalain na abot ako sa ganun pa. Payabang-yabang lang naman ako sa vlog eh. Pero nagtiwala sila sa akin. Pero yan, at hindi ko naman sila ipopromote kung hindi naman talaga maganda ang resulta. Not to mention, you're beginning to be the face of Sabong na talaga eh. Talagang na ano mo na yung name mo. Sabong Pinas. Ayan, Yun nga, meron pa dati nagbabas, hindi dapat Sabong Pinas sa sa'yo kasi hindi ka naman naglalaban eh. Pero nasa mindset ko kasi, nandyan lang naman. Ba't kita sasagutin? Kasama naman sa pipeline ko yan. Diba? So, nandyan tayo. Sabi ko doon sa basher na yon, gusto ko sabihin sa kanya, sa basher na yon, hindi ka pa naman mamamatay bukas, makikita mo pa. Di ba? Marami pa pwedeng mangyari. Oo, di ba? Ayun, kaya maraming salamat din siyempre sa inyo dahil ako ay napili nyo bilang isang makasama dito sa podcast na to. Alright, thank you din sa sa pag-accept ng invitation namin, SP. Alam namin sobrang busy mo ngayon. Salamat po. Hello. So, dito na po nagtatapos ang special episode ng Prom D. Maraming salamat po. Yes. Hello kay SP, Raptors Cafe, sa mga crew members natin, sa mga farm buddies. Thank you po. So, hello ulit, buddy.